So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ng Nehemiah. At nandito na tayo sa chapter 8. Chapter 8 ng book ng Nehemiah. So, sabi po dito, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. So patuloy pa rin nating pinag-aaralan at tinitignan itong kwento ng mga naunang mga Hudyo na naglakbay or bumalik sa Jerusalem. Ito ay parang kinukwento sa atin ni Nehemiah, kasi nakita po natin na yung mga listahan ng bumalik mula sa pagkabihag ay kanya pong tinitignan or kanya pong binabasa, at isinulat po niya ito, so nakakatuwa lang binibigyang buhay niya ulit yung kwento ng nakaraan. So sabi dito, nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem. So kinikwento niya sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. At sabi dito, hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. So actually napag-aralan na po natin ito sa book ni Ezra nung tayo po ay nag-aral po nito. At sabi ito, kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. At sabi dito, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. So mula doon sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat ay talagang nakita po natin na binasa yung kautusan, tapos nakinig. Sabi dito, ang lahat ay nakinig ng mabuti. So it is really their joy na mapakinggan kung ano po yung kautusan ni Yahweh sa kanila, at alam po natin yung kahalagahan po nito maging sa kapanahunan po natin ngayon na yung mga kautusan po ni Yahweh is our guide sa buhay na ito, At sabi dito, nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan. So nakakatuwa lang kasi ang description dito kay Ezra ay isa po siyang dalubhasa sa kautusan, So talaga hindi ka naman magiging dalubhasa, yung pagiging dalubhasa hindi po yan nakukuha ng isang gabi lang or ng isang araw lang, Talagang behind the scene or behind doon sa mga nakikita ngayon na katauhan po nitong si Ezra, ay maraming maraming mga panahon yan, maraming mga pagpupuyat yan, maraming mga pag-aaral yan, maraming mga pananalangin na ginawa, upang sa ganun ay talagang ma-perfect niya or maging dalubhasa siya, 'di ba, sa kung ano yung field na meron siya, at yun yung kautusan, Ang kautusan yung kanyang pinagkadalubhasahan, Kahit naman sa ang area ng ginagawa ng isang tao, businessman yan, di ba, kung paano maging mabuting anak, mga mabuting tao, or paano mag-excel sa school, ay
talagang makikita na kahit naman kahit sa ano sa mga ministry sa church ay makikita po natin na yung mga behind na scene, kunyari magsusong leader ka, ano yung mga preparation na ginawa mo beforehand bago ka tumayo doon at umawit, i-lead yung mga tao. At kung ikaw naman ay magtuturo sa kautusan, katulad ng mga ginagawa po natin, no, magtuturo sa Bible study, ano yung mga preparation na ginagawa mo? Ano yung importante kasi yun sa kung ano yung makikita sa doon sa final na doon sa final na scene or doon sa pagtayo mo sa stage or doon sa presentation mo, ano yung mga ginawa mo bago, 'di ba, ng iyong pagtayo. So makikita po natin na behind the scene ay alam natin na marami pong ginawa itong si Ezra, kung kaya't nakita po natin na ang description po sa kanya ay dalubhasa siya sa kautusan. At nakakatuwa na ginamit po niya yung opportunity po na ito upang turuan yung mga Hudyo, at sabi po dito, nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan. Maganda yun, di ba mga kapatid, na kapag ang nagtuturo ay dalubhasa doon sa field niya. Kaysa doon sa kaysa doon sa, alam mo yun, yung walang kaalam-alam doon sa ituturo niya. Naka-encounter na ba kayo ng ganong teacher na naging teacher siya pero parang hindi niya maipaliwanag ng maayos, 'di ba, yung kanyang itinuturo, may mga ganon na instances, iba yung talagang prepared ka doon sa kung ano yung ituturo, So sabi dito, napakasarap lang na makinig doon sa mga dalubhasa. Kasi talagang pinag-aralan nila yon, alam nila kung ano yung kanilang sasabihin, alam nila kung ano yung kanilang ituturo. At sabi dito, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon, sa kanan niya'y nakatayo sina Matitias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maasiyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pedayas, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbadana, Sakarias at Mesulam. Talagang binalik-tanaw ito ni Nehemias yung tagpo na ito, For what reason, Makikita po natin as we go on. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. So just imagine mga kapatid na yung mga tao na ito sa kapanahunan po na iyon ay nabuhay po sila doon sa foreign land, nabihag sila Pastora, hindi ka po nakamute. Nabihag sila ng ibang mga lahi na mga kaaway po nila, At makikita po natin na kapag bihag ay wala silang kalayaan na gumawa ng anumang ibigin nila, lalong-lalo na doon po sa kanilang sa kanilang maaring may mga pagkakataon din na nabibigyan po sila ng opportunity na mabuhay ng normal doon sa lugar na kung saan ay bihag po sila, pero iba yung iba yung dating sa kapanahunan na ito na kung saan ay nandun na sila mismo
sa Jerusalem. Ito yung matatawag nila na tahanan nila. Ito yung matatawag nila na lugar nila. So, nangako ang Diyos sa kanila na ibabalik silang muli. So, nung nandun na sila sa Jerusalem, nandyan na sila sa Jerusalem, tapos may nakita po sila, di ba, na aklat ng kautusan, tapos ituturo ito ni Ezra, iba yung dating. Di ba mga kapatid, iba yung dating. Katulad din po natin kapag mismong doon tayo sa tahanan po natin, doon mismo sa lugar natin, doon mismo sa kinalakihan natin, doon mismo sa bansa natin, iba yung dating nun eh. 'Di ba? Kasi parang I don't know to you, I don't know kay Iningler na kasi 'di ba citizen na siya sa Canada. Pero yung feeling of being in the place na matatawag mong home is different, no? Kahit sabihin mong citizen si Ining sa Canada, alam niya mismo sa sarili niya, 'di ba? Sa kanyang nationality na meron siyang home. 'Di ba? Homeland, and it is the Philippines. So iba yung dating nun eh. 'Di ba? Sa mukha mo pa lang, sa katauhan mo pa lang, 'di ba? Sa puso mo, sa kinakain mo, 'di ba? Nag-i-speak ito sa kung anong nationality, 'di ba? Ang isang tao, no? At ito makikita po natin na wow, nandun na sila, no, sa kanilang land, sa sarili po nilang land na kung saan ito ibinigay sa kanila, 'di ba, ni Yahweh. So makikita po natin yung excitement sa kanila as they are going to hear yung kautusan na ituturo or sasabihin sa kanila nitong si Ezra. So tumayo sila nang buksan niya yung aklat na tanda ng paggalang eh. Tanda ng paggalang doon sa author ng aklat or doon sa doon sa bida ng bida ng kasulatan. Walang ibang bida kasi sa kasulatan maliban sa Lord, no? So ganun po nila nire-revere yung salita ng Lord, no? Yung nakasulat na kautusan ng Lord sa kanila. Kahit naman sa kapanahunan na ito, 'di ba? Kapag dadating or may dadating na mga dignitaries, 'di ba tumatayo yung mga tao na tanda ng paggalang, no? Nagbibigay sila ng paggalang, no? So sabi dito verse 6, purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra, no? So pagbukas ng kautusan, ang una kaagad na sinasabi or sinabi nitong si Ezra ay yung pagpupuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, sabi niya, ang dakilang Diyos. So doon pa lang, una pa lang ay makikita po natin, 'di ba, yung magiging content ng mga susunod na sasabihin po nitong si Ezra. Kasi pag binanggit mo na purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos ng Israel, ibig sabihin ng mga susunod na mga pahayag ay magpapakita, 'di ba, ng kadakilaan ni Yahweh na siyang maglilid upang ito po ay mapapurihan. Sabi dito, itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen, bilang pagsang-ayon. Di ba? Ang meaning ng Amen ay siya nawa or sumasang-ayon ka doon sa sinasabi, or doon sa statement ng unang nagsalita or unang nagsasalita. At itong mga gesture na ito, mga kapatid, ay very common naman maging sa kapanahunan po na ito, yung nagsasabi ng amen, di ba, mga ganon. Amen ng amen, di ba, sa tuwing nag-agree siya doon sa yung sinasabi, pero wag naman yung masyadong sunod-sunod, kasi baka makadistract naman ito, sa ating mga katabi, Pero dito, in unison, itong mga tao na ito, habang nakataas yung kanila pong mga kamay, ay nag-agree po sila doon sa pagpupuri
dito kay Yahweh na siyang dakilang Diyos, no? Sabi dito, nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. So grabe yung pagbibigay nila ng galang dito kay Yahweh. Grabing tagpo po yun, grabing kagalakan po yun na babasahin sa kanila, ituturo sa kanila yung kautusan ni Yahweh. Pagkatapos, sabi dito, tumayo ang mga tao. So nakita natin, itinaas nila yung kanilang kamay, nag-agree sila doon sa pagpupuri kay Yahweh, nagsiyuko sila at sumamba kay Yahweh. Mga gesture ito ng pagpapakita, 'di ba, ng respeto, At alam po natin, 'di ba mga kapatid, na ang kaaway ay lagi po siyang umaatake irreverent. Alam mo yun, yung walang pag-revere doon po sa kautusan or doon sa salita, 'di ba, ng Panginoon. Pero kapag ang isang tao ay nagbibigay siya ng reverence sa salita or sa kautusan po ng Panginoon, ito po yung mga gestures na madalas po nating nakikita, no? Sabi dito, pagkatapos tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Libitang sina Joshua, Bani, Sebirias, Jamin, Akub, Sebatay, Hudias, Maasiyas, Kelita, Asarias, Josabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipiniliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. So maraming kasama itong si Ezra, 'di ba, na nagpaliwanag dito po sa kautusan, no? So makikita na naman natin yung sikreto ng leadership, no? Kasi sa dami ng mga tao, kung iisang tao lang, 'di ba, yung magsasalita. Sa kapanahunan na ito ay posible po 'yon, dahil may mga gadgets tayo, may mga microphone, malalakas na mga speakers, no? Pero just imagine na lang, na sa kapanahunan po nila ay wala pa yung mga ganitong mga availability ng mga gadgets, no? So yung distribution, alam mo yon, merong mga tao na hindi na kasi in-specify sa atin, no, kung naggrupo ba sila, but saying na marami pong mga Libita yung sabi dito, nagpaliwanag, that means to say na alam po natin na meron silang sariling pamamaraan or mga division siguro na ginawa upang sa ganon ay mas maipaliwanag yung kautusan ni Yahweh, no? At ang maganda pa rito ay sinalin ito sa kanilang wika. Isinalin ito sa kanilang wika. Sabi dito, at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Ulitin natin, nabihag po sila. Di ba mga kapatid? Nabihag sila. So, maaaring yung mga lumaki, di ba, na sa kapanahunan na iyon ay yung mga salita na sa atin, di ba, may mga ganon, yung mga malalalim na mga salita ng mga taong mas nauna, 'di ba, sa atin. Yung mga bagong generation, may mga difficulty na sila in understanding, 'di ba, yung mga anong tawag doon, yung mga term, yung mga ganon. Pero dito, minake sure po nila na yung kautusan ay may papaliwanag doon sa wika, 'di ba, na naiintindihan po nila, no? Doon sa wika na naiintindihan ng mga tao na makikinig or doon sa mga tinuturuan po nila, no? So sa ating mga Pilipino, 'di ba mga kapatid, nakaka-bless lang na pagdating sa mga ganitong mga pag-aaral,
'di ba? Ay ginagamit po natin, 'di ba, yung ating sariling wika na talagang naiintindihan, no? Yung nagkakaintindihan tayo. Oo, nakakaintindi naman tayo sa English, 'di ba? At pwede naman tayong sigurong magsalita ng English. Pero parang disgrace naman yun sa salita natin kung lahat tayo ay mga Pilipino tapos English yung ating ano, yung ibang usapan naman yung mga bata, 'di ba, na lumaki na talagang ang language nila ay English. Pero pagdating naman sa atin, 'di ba, na talagang ang first language natin is Filipino, 'di ba? So ano lang 'yun, bless lang ano na mapakinggan din 'yon, 'di ba, sa ating sariling wika, no? Naalala ko si Rizal, 'di ba, ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa malansang isda, 'di ba? Parang gano'n, no? Pero marami na yung mga yung sa mga generation po natin ngayon, parang mas pinipili po nila, 'di ba, na magsalita ng wikang banyaga, no? Ibang-iba lang yung mga tao na ito, 'di ba, kahit sa kapanahunan po na ito dito po sa Israel, na kung saan yung language po nila yung talagang nangingibabaw, no? Nangingibabaw. Sabi dito, binasa nila ang kautusan ng Diyos at sinailalim ito sa kanilang wika at ipiniliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Importante kasi yun, yung maunawaan ito, 'di ba, ng mga tao. Kasi kautusan ito eh. Importante 'yon na malaman mo malaman nila yung bawat details ng nakasulat doon sa kautusan upang kanila itong masunod. Upang kanila itong masunod. Subukan mong magbasa ng mga yung kunyari sa Chinese, 'di ba? Kahit kautusan 'yon, pag hindi mo naiintindihan, hindi mo mai-apply, no? Hindi mo masusunod. O kahit nakasulat ito sa German, nakasulat ito sa Hebrew or whatever man, 'di ba? Mas maliwanag kapag ganito po na kung ano yung wika mo siyang sinasalita mo, and at the same time nauunawaan mo, 'di ba? At naiintindihan mo ng mabuti, no? Sabi dito, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin kasi naintindihan nila 'di ba? Naunawaan nila. So may mga terminology siguro na medyo hindi nila naiintindihan, pero nandyan yung mga Levites, 'di ba, na magpapaliwanag sa kanila. Maganda po 'yun, 'di ba, na makita po natin, mga kapatid, na kahit sa pakikinig natin sa kautusan ng Lord na ipipreach po sa atin, even sa mga Bible studies na ginagawa po natin. Kapag hindi mo naiintindihan, hindi naman po masamang magtanong, no? Upang maipaliwanag ito, para maintindihan ng mabuti. Kasi very important kasi kautusan ito ni Yahweh. Ito yung mga kautusan na dapat hindi ipinagsasawalang bahala, Ito yung mga kautusan na talagang kailangang maunawaan kasi ito yung guide ng tao sa buhay na ililive niya sa mundo, no? So nang malaman ng mga tao ang dapat, maganda sa Tagalog 'di ba? Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. So magandang connection 'yun na binabanggit po dito. Kung gusto mong malaman kung ano yung dapat mong gawin, hindi sa tao ka magre-rely, hindi sa sitwasyon, hindi sa pakiramdam, kundi nababase doon po sa kautusan, capital letter K po 'yon, no? That means yung kautusan ni Yahweh. Nabagbag ang kanilang kalooban, no? Nabagbag ang kanilang kalooban. Ito po yung lagi kong sinasabi, mga kapatid, na tanging ang salita ng Panginoon ang siyang maaring bumago sa pagkatao ng isang tao. O may mga instances na yung kanta na natatouch ka, yung mga ganon. Pero iba kapag ang salita ng Lord, ang mismong nakita mo, ang mismong, alam mo yon,
yung mismong nadidistract ako kay Lola na yung mismong ewan ko kung anong ginagawa niya doon. Yung mismong ano sa'yo, ano, yung mismong mauunawaan mo. Yung mismong makikita mo, yung mismong maiintindihan mo. At ang response ng mga tao po dito ay nakita po natin nabagbag, sabing gano'n, no? Talagang na-touch sila doon sa kanilang mga narinig. Doon sa mga ipinaliwanag sa kanila. Kasi sino naman ang hindi matatouch, mga kapatid, no? Sino naman ang hindi mababagabag, yung hindi, yung term na nabagbag, sino naman ang hindi matatouch? Sa kabutihan ng Diyos sa kanila, sa plano ng Diyos, sa kanila. Ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, sa kanila. Grabe yung mercy ng God, grabe yung love, 'di ba, ng Diyos, yung mercy, alam po natin, 'di ba, yung pag-iingat, yung security, 'di ba, na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero nag-fail sila, no? Nakita po natin, pero sa ngayon nakita po natin, 'di ba, na sabi ng Lord sa kanila na ibabalik silang muli. Grabe lang talaga yung event na ito. 'Di ba? Lalong-lalo na sa kanila na mga unang nakabalik sa Jerusalem. Totoong may Diyos na nag-ingat, 'di ba, sa kanila. Sa atin yung mga nakikita po nating mga hostages, 'di ba, na bumabalik. Grabing yun, grabing, alam mo yun, yung parang may kirot, 'di ba, sa puso, lalo na yung si Yarden, 'di ba, si Bibas, yung alam mo yon na after more than a year, tapos wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung ano na yung nangyari sa Israel. So probably doon sa Gaza ay naririnig niya yung mga bombahan doon, kung saan man siya ikinonfine or kung saan man siya itinago, pero yung pagbalik niya, 'di ba, alam mo yung mga nararanasan siguro niya sa mga kapanahonan na ito, wala yung kanyang 2 anak, tapos yung kanyang asawa, no? Pero yung joy nung makita mo na nabuhay siya, 'di ba? Grabe 'yun, no? Lalong-lalo na doon sa mismong sariling pamilya niya or doon sa mismong mga nakakakilala, 'di ba, sa kanya, at nakikita po natin, 'di ba, na ito ay lagi po natin ding mga panalangin, 'di ba? Pero yung alam mo, natatouch ka 'di ba, kapag nakikita mo yung mercy ng God, yung grace ng God, 'di ba? Sa atin natatouch tayo, 'di ba? Kahit hindi natin kakilala yung mga tao na pinapanalangin po natin, yung mga hostages. Pero ngayon nakabalik po yung iba na sa kanila at patuloy pa rin every Saturday, 'di ba, yung pagbabalik nila ng unti-unti. May mga patay na darating, no? May alam natin na may bilang na kung sino yung mga buhay at kung sino yung mga patay na. Pero nakabalik sila, 'di ba? Nakabalik itong mga buhay na mga hostages at natatouch po tayo, lalo na sila sa kapanahunan po na ito, mga kapatid, na kung saan ay nakabalik po sila mismo dito sa land, pinagkaloob sa kanila ng Diyos, no? At kapag nabagbag yung kalooban, ang susunod niyan ay pag-iyak, or yung nakita natin dito, at sila'y umiyak. Sabi dito, umiiyak ang tao dahil siya'y nasasaktan, umiiyak ang tao dahil siya'y masaya, 'di ba? Umiiyak ang tao dahil doon sa mga circumstances, 'di ba, na nangyayari sa kanya, or doon sa mga hindi niya maipaliwanag na kabutihan, 'di ba, ng Diyos sa kanya, or doon sa mga remorse, or doon sa mga regret, 'di ba, na nangyari
sa buhay niya. Pero dito makikita po natin na yung kanilang pag-iyak ay dulot doon po sa kanilang touch doon po sa binasa sa kanila na nakautusan. Ganun kasi 'di ba mga kapatid yung scripture. Marirealize mo lang talaga yung kamalian mo kapag nakaharap mo na yung author ng buhay. 'Di ba? Yung author ng life, walang iba kundi ang God. Ito salita niya Kaya makikita mo lang talaga yung yung kaliitan ng isang tao, tapos yung kalakihan ng pag-ibig ng Diyos. No? As you approach and as you study, as you see, 'di ba yung scripture. Kaya grabe lang talaga yung yung pagbibigay natin ng paggalang sa salita po ng Panginoon. Ito yung pinagkakadalubhasaan po natin, yung salita ng Lord. Kasi ito lang talaga yung pwedeng magpabago sa isang tao. Yung salita ng Panginoon, no? Ito lang yung pamamaraan kung papaano ang isang tao ay tunay na makasunod sa Panginoon. Pero yung isang tao na hindi magpapahalaga, 'di ba, sa salita po ng Panginoon, magki-create ka lang ng isang fake na convert. Pagdating ng panahon, mawawala din siya kasi hindi siya rooted, 'di ba, sa salita ng Panginoon, no? Iba yung talagang naka-root dito sa salita ng Lord, no? Sila yung mga tao na talagang sila yung mga tao na lalago. Sila yung mga tao na talagang bibigay, 'di ba, ng kulay, hindi lamang sa sarili po nila, kundi maging doon sa mga tao na makakasama nila sa buhay. Kaya hindi natin dapat i-sugarcoat ang salita ng Lord. Never natin 'iyon gagawin, no? Hindi natin po pwedeng sabihin na wag nating masyadong alam mo 'yan, wag nating masyadong bigatan yung salita ng Lord kasi hindi ito magugustuhan ng mga ng iba, Pag ganun po yung mindset ng isang tagapagturo, mga kapatid. Oo, may mga tao na po pwedeng mag-enjoy doon sa napaka-light na message ng scripture or doon sa pag-sugarcoat niya. Ibig sabihin, pinapatamis niya yung salita ng Lord. Kasi ang matamis, 'di ba, ay gusto ito ng karamihan, no? Yung matamis na lasa. Oo, marami siguro marami yung magkakagusto. Pero kapag ganon, no, ang nakikreate na mga tao na ito or yung mga alam mo yun, yung mga na napupuntahan, 'di ba, ng mga salita na ito or yung mga tao na maaring maging audience po nito ay mga fake na converts. Hindi yan magtatagal. Hindi lang talaga sila magtatagal, no? So, hindi natin dapat sinusugarcoat yung salita kasi ito po yung nagpapabago sa buhay ng isang tao. Ano ngayon kung lilima yung mga nag-aaral? Ano ngayon kung aanim? 'Di ba? O ano ngayon kung pipito or kung wawalo? 'Di ba? Yung mga nagtitake nito, 'di ba? Seriously. Just imagine na lang, mga kapatid, 12 katao yung pinili po ng Panginoong Jesus. Over a millions of people, 'di ba? Pero nagawa po nila, 'di ba, na i-turn yung mundo upside down, no? Talagang iba yung nagagawa kapag talagang ang magiging batayan, 'di ba, ng lahat yung salita ng Panginoon. So nakita natin na bagbag yung kanilang kalooban, 'di ba? At sila po ay umiyak. Sabi dito, ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o
umiyak. Sabi dito, wika ni Nehemias na gobernador, no? So si Nehemiah ay makikita po natin na alam po natin, sabi dito, isa pala siyang gobernador, no? Sabi dito, wika ni Nehemias na gobernador, ni Esra na pari, at dalubhasa sa kautusan at ng mga Libita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak, bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. So mahirap naman na lagi ka na lang mananangan doon sa mga nakaraan. Marami yung mga hindi nakakapag-move on kasi ang dami po nilang mga ginawang pagsalansang, 'di ba, sa nakaraan. No, hindi nila napapatawad yung kanilang mga sarili dahil doon sa mga failures nila sa nakaraan, no? Kung magmumukmuk lang sila dito, iiyak lang sila dito, aalalahanin yung kanilang mga ginawang mga pagkakamali, 'di ba, yung kanilang mga ginawang mga kasalanan, 'di ba? Uuwi silang malungkot, 'di ba? Uuwi silang broken, uuwi silang sugatan, 'di ba? Hindi na kasi pwedeng ibalik yung nakaraan eh. Pero pwede pang ayusin yung bukas, no? Pwede pang itama kung ano yung mga pagkakamali, 'di ba, sa nakaraan. Pero makita mo yung isang tao na nabubuhay pa sa nakaraan, yung hindi nakakapag-move on. Malungkot ang buhay noon, 'di ba? Yung lagi na lang tumitingin, 'di ba, sa kung ano po yung mga nangyari, 'di ba, sa nakaraan. Ibang-iba kapag ginawan niya ng paraan na hindi na maulit pa kung ano yung nakaraan, 'di ba? O itatama niya kung ano yung mga ginawa niyang pagkakamali, 'di ba, sa nakaraan. So itong mga leaders na ito ay nakakatuwa na sinasabi po nila na let's celebrate. No, i-celebrate natin. Wag na kayong malungkot. Sabi niya, yung kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Merong isang Diyos, 'di ba, na talagang nagbibigay, 'di ba, ng kapatawaran sa kanila at ng buhay na maayos, no, buhay na maganda, no. So itong libro na ito ni Nehemiah, 'di ba, makikita po natin nagkukwento siya, tapos may reality, 'di ba, na nagaganap, no. Makikita po natin na sa tagal na ng panahon, 'di ba, yung mga presentation po na katulad po nito, no. Salamat na maging sa kapanahunan po na ito, 'di ba, ay atin pong napag-aaralan, no. Sabi dito, ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito, no. Pinayapa ng mga Levita, grabe yung nila, no. Siguro grabe yung kanilang pag-iyak. Mga lalaki ito, mga lalaki, mga babae, 'di ba? Ay nandyan po yung mga Levita na nagbibigay sa kanila, 'di ba, ng encouragement, no? Sapagkat banal ang araw na ito. Hindi nila sinasabing tumigil na kayo, ang drama-drama ninyo. Pero hindi, no? Sinasabi nila, wag na kayong malungkot. Sabi niya, banal yung araw na ito. Let's celebrate doon sa kabutihan ng Diyos, no? Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahaginan naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. So nandun na yung sharing, nandun na yung fellowship. So makita natin yung nagagawa ng kung isa-summarize lang natin, 'di ba, mga kapatid, kung ano yung nagagawa doon po sa pagkabasa, 'di ba, ng kautusan, no? Nakita po ito, 'di ba, ni Nehemiah, doon po sa nakita natin, no, na yung kasulatan po na yon ay iningatan,
binasa, 'di ba? Pero yung epekto po nito, grabe sa tao, no? Yung epekto ng ano nila, ng narinig po nila, 'di ba na salita ano na mula sa kautusan, grabe po yung epekto, 'di ba sa kanila. Nag-create ito ng alam mo 'yon, yung restoration, nag-create ito ng forgiveness, no, sa kanila, nag-create ito ng joy sa puso nila, 'di ba? Knowing na pinatawad sila ng Panginoon, ni-restore sila, 'di ba, ng Diyos. Nag-create ito ng fellowship, 'di ba, sa kanila. At hindi lang 'yon, nakita po natin na in fellowship, in that fellowship, nagkaroon ng sharing, 'di ba? Nagkaroon ng sharing, nagbahaginan, no? Ganyan naman po yung ginagawa natin, 'di ba, sa iglesia, no? We share, hindi lang yung mga burdens natin, hindi lang yung mga joy natin, hindi lang kung ano yung meron tayo, 'di ba? We keep on sharing kasi we are one family, no? Isang pamilya lang naman talaga, 'di ba, tayo sa Panginoon. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. So makikita po natin dito, hindi sila tumitigil, matapos ng event na ito. Sabi, okay na maayos na yung mga tao, 'di ba? Talagang na-touch sila doon sa salita ng kautusan, no? Yung kautusan ni Yahweh sa kanila. Pero hindi tumigil yung mga tao na ito, 'di ba? Sabi nung sumunod na araw, agad-agad nung sumunod na araw, sabi ito, nag-meeting na naman sila. Nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, sabi dito, yung mga leader, kasama ang mga pari at mga Levita, para ano? Para pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Hindi ko po alam sa inyo mga kapatid kung lagi kayong may joy every time na may mga pag-aaral or doon yung pakikinig or doon sa pagpo-proclaim sa salita ng Panginoon, no? Napakasarap lang siguro yung maging malaya, 'di ba, yung alam mo yon, yung you can be able to do, 'di ba, may panahon na malaya ka sa oras, 'di ba, yung mga ganon, na kung saan ay may mga pag-aaral katulad sa Pilipinas, 'di ba? There's really no place like home. Na kung saan ay may panahon talaga doon kung may mga pag-aaral, 'di ba, sa church, no, yung willing kang pumunta, yung mga ganon, naglalaan ka ng panahon. Itong mga tao na ito, mga busy tao din ito yung mga pinag-aaralan po natin. They are also human beings like us that needs to work, diba? That need to feed themselves and their families. Pero nagsisimula pa lang yung alam naman po natin kung gaano kahirap mabuhay dito sa lugar na ito, na kung saan yung ulan ay hindi naman yan katulad ng mga tropical, 'di ba, na areas. May lang talaga, may panahon lang ng tag-ulan, no, na kung saan iniipon pa nila yung tubig maging sa kapanahunan po na ito, 'di ba, na kahit yung mga snow na yung mga snow sa Mount Hermon, 'di ba? Yung pag nagiging tubig 'yon, pumupunta 'yon sa Sea of Galilee, nililinis po nila 'yon at 'yun ang sinusupply nila, 'di ba, sa mga tao. At yung mga tubig naman na galing sa mga kabahayan, yung mga nire-recycle naman po nila 'yon, no? Maganda po yung mga drainage system nila. Tapos yun naman po yung ginagamit nila, 'di ba, sa agriculture, no? At makikita po natin na may buhay din yung mga taong ito na kailangan nilang magtrabaho, pero naglalaan sila ng panahon talaga upang pag-aralan, sabi dito, yung mga
Saan? Yung kautusan? Yung turo ng kautusan. At anong nangyari? 14, natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista ng mga tulda. Grabe yung pag-ano siguro nila, no? Yung, kasi mga scroll naman sa kapanahonan na yan. Hindi mo katulad natin ngayon na isang bind na lang siya, di ba? Isang, ano na lang siya, isang book na lang siya. Sa kapanahonan nila, mga scrolls yun. No, isa-isa 'yon, isa-isang talagang babasahin nila. So kailangan maraming tao 'yon, 'di ba, yung talagang magbabasa, no? At sabi dito, sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon, no? Yung mga suka-suka dito sa Israel, no? Kaya't nagpalabas sila ng utos upang sa mga taga Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan, lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, mirto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol, no? Ito mga kubol, no? Hindi ko po alam kung mga employer po natin ay gumagawa, 'di ba, ng mga ganito. Pero magandang ginagawa pa rin nila 'yun, 'di ba? Sa celebration doon po sa holiday po na 'yon. So nare-remind sila. Hindi nila 'to hindi nila na-forget, no, yung kwento na ito kasi ginagawa nila. May mga visual na sila, no, na aid, no, kung paano po nila yon aalalahanin. Maganda yan sa atin. Ano ba yung mga holidays na ipinoportray pa rin natin sa kapanahunan na ito? Yung mga linggo ng wika sa paaralan, 'di ba, yung sa atin kasi ang hilig-hilig sa mga pista, 'di ba, yung mga kapistahan pag dumating yun ng Mayo. Pero biblically speaking, may mga churches naman sa Pinas na nagsi-celebrate ng mga holidays, 'di ba, ng mga Hudyo, ano? At maganda 'yun kasi bawat holiday nila may kwento eh. 'Di ba? May kwento at yung kwento na nakapaloob sa mga holidays na ito, walang ibang bida kundi ang Lord. Yung mga biblical na mga holidays po nila. Nakikita po doon yung mercy ng God sa kanila, yung pagtulong, 'di ba, ng Diyos sa kanila. So ito, nakita nila, natuklasan nila na may mga ganun pala, 'di ba, na ginagawa or utos itong si Yahweh kay Moses. Kaya sabi dito, sinunod nga nila ang utos. Ang ganda, no? Sinunod nila ang utos, gumawa sila ng kubol sa kanilang bubungan at bakuran. Ang mga bubungan naman nila, mga kapatid, 'di ba? Alam naman po natin yung mga bubungan dito. Pwede kang magtambay doon, no? Kasi ang pagkakagawa, 'di ba, ng kanilang mga bubungan ay flat lang naman. Hindi katulad sa karamihan sa atin, 'di ba, na mga yero yung mga nasa bubungan. Dito mga flat naman. So they can build yung sinasabing mga kubol sa kanilang mga bubungan, no? Kung walang bubungan, 'di ba, sa bakuran, no, at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ng Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat, no, kasi nagkakainan sila doon. Parang doon, pag-alala kasi ito, 'di ba? Doon sa sa kanila, doon sa kwento nila, 'di ba, sa nakaraan. Maganda 'yun eh. Maganda 'yun talaga na ewan ko lang sa atin kung ano ba yung mga wala eh, kaya nahihiya ako doon sa minsan yung anak dito tinanong sa akin kung ilang islands ba yung Philippines. Alam kong 7,000, 'di ba? Sabi ko, parang 7,000 plus. Sabi ko, 7,000 plus yung island ng Philippines. So, sabi niya, inhabited ba yun lahat?
Sabi ko, oo. Parang very, ano pa ako, no? Very, alam mo yun, very proud pa. Sabing, inhabited ba yun lahat? Sabi ko, oo. Di ba? Pero, nagpapakita lang doon, di ba mga kapatid? Sabi niya, ilan yung plus? Sabi ko, hindi ko sure. Kailangan ko pang i-google, di ba, para malaman ko yung katotohanan. At nakakahiya lang talaga yun sa part ko as a Filipino. Di ba na, wala akong kaalam-alam. Alam mo yun, yung parang, dati mahilig naman ako sa history, pero kinalimutan ko na yun eh. Di ba? Yung parang, alam mo yun, yung wala, ewan ko sa inyo kung kabisado pa ninyo, di ba? Yung mga national na mga ganyan, national language, national na hayop, and whatsoever. Pero parang sa edad na nakatulad nito, parang hindi na yun yung priority ko. Pero nakakahiya lang, di ba? Na sa isang Pilipino, kapag tinatanong, tapos wala tayong, kailangan pa nating mag-google, di ba? Para lang, maipaki 7,600. Ngayon nakalimutan ko na naman kung ilan, no? Kung ilang island yung Pilipinas. Pero maganda yung ganitong, kasi hindi natin masyadong priority yun, di ba? Pero alam mo, kapag hindi nila ginagawa ito, yung mga ganitong mga klase ng kanilang mga holidays, makakalimutan din nila. No? Hindi, mawawala yan, mabubura yan, di ba, sa kanilang kasaysayan. Maganda lang na ikinuman sa kanila ng Lord, 'di ba, na palaging gawin ito, 'di ba? Aalalahanin ito para ang pag-alala naman sa mga holidays po na ito, wala silang ibang makikita kundi yung kabutihan, 'di ba, ng Diyos sa kanila. So masayang-masaya ang lahat. Sabi ito, ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan, no? Binabasa araw-araw, no? Dati si Sister May Grace naggaganyan, no? Nagbabasa siya ng araw-araw sa scripture. Maganda rin 'yun, no? Na alam mo 'yun, yung sana may ganong platform sa atin din na kung saan tayo araw-araw naman tayo ding nag-aaral, 'di ba? Pero kapag malingat ka lang kasi ng konti at alam mo 'yun, marami kasing mga distraction Pero ako 'yun ang napapansin ko sa sarili ko kapag kapag masyado akong alam mo 'yun, yung parang nainganyo na manood ng mga yung mga movies or kahit yung mga short na mga reels, 'di ba? Nagtutuloy-tuloy yan nakaka-amaze yung Facebook na, alam mo yun, binibigay niya lahat yung mga, yung mga pinapanood na may relation doon sa una mong pinanood. 'Di ba? Yun kaagad yung ibibigay sa iyo, yung parang finifeed niya yung yung kagustuhan mo. 'Di ba? Kapag nanood ka ng documentary, puro documentary yung ibibigay niya sa mga sunod-sunod 'yan, no? Kapag naka-autoplay, 'di ba, yung kasi ganyan ang ginagawa ko, naka-autoplay lang, 'di ba, yung kapag may mga ginagawa ako. So tuloy-tuloy yung pagbibigay niya. Buti pa siya, tuloy-tuloy yung kanyang pag-support sa kung yung gusto mo, 'di ba, na panoorin. Pero maganda pala na kapag ang salita ng Diyos ay araw-araw na proclaim. So yun yung magiging so nag-start ako ulit ng ganon, no, na wala akong ibang papakinggan, 'di ba, sa buong maghapon maliban sa patungkol sa spiritual, 'di ba, na buhay, no? So sabi dito, hanggang katapusan ito, araw-araw binabasa lang nila, no? Araw-araw, no? Iba pa yung pag-aaral na kanilang ginagawa, no? 7 araw silang nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. So napakasarap naman talaga ng holiday dito sa Israel, maging sa kapanahunan na ito, no, na kung saan nagmi-meet together yung mga families,
no, nagkakainan po sila, yung mga ganon, no? At maganda rin yung division of division of labor nila, no? Pagdating sa mga pagluluto, 'di ba, magdadala yung bawat pamilya, 'di ba, ng kanilang mga share, no? At kakainin po nila 'yon, 'di ba, ng isaan. So maganda rin ah, na na nakikita po natin ito sa ating mga mata, 'di ba? Nawi-witness po natin ito. Ito yung mga experiences, 'di ba, mga kapatid, na talagang magtatagal sa atin. No, na alam mo 'yon, it is really a privilege to be in this land, to be with these people. Tapos connected tayo, 'di ba, sa kwento po nila, 'di ba, sa salita po ng Diyos na nababasa po natin dito, no, sa scripture. So yun po yung ating lesson, mga kapatid, at ita-type ko na lang po yung ating question. Kung walang question, Sister May Grace, I rev to po.